Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Sabado, November 22, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone pa rin o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere ang patuloy na nakakaapekto sa Palawan at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Shilay naman o yung banggaan ng malamig na hangin at mainit na hangin ang nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasamang mga mahihinang mga pagulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan yung mataas na tsansa ng mga pagulan at thunderstorms na dulot ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may silangan. Magandang balita pa rin dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Subalit maging handa tayo dahil base sa pinaka-latest tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng forecast period. Inaasahang kikilos ito patungo ng Northern Mindanao, Visayas at Southern Luzon area at patuloy na tutungo sa West Philippine Sea. Ang nasabing sama ng panahon ay mas tumaas na yung tsansa o nasa high chance na ito na maging isang bagyo. Sa magiging development nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto itong shear line, asahan ngayong araw sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Palawan ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Quezon at Aurora ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes area ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Ilocos Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na dulot rin ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa nga ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin na mapagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, northern coast ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kapag ganitong may gale warning, pinapayuhan ng ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.